Ito yung sunod, mga kababayan. Ang sabi kasi, mga kababayan, ang sabi kasi ganito. Ang sabi kasi, mahirapan daw kumuha ng 16 na pirma para makonvict si Sara sa Senado. Ngayon mga kababayan, mukhang itong mga senador nandidiri kay Cayetano. May mga senador na nandidiri na kay Cayetano kasi ano na daw si Cayetano, parang lumalaki daw ang ulo. At itong mga senador na nandidiri or nabubuysit kay Cayetano dahil sa pabida-bida at piling lider-lideran, gusto nang lumipat sa minority block. Naku, patay ka diya mga kababayan. Akala siguro nila pag nagdeklara si Sarang tatakbong presidente, matakot ang mga kongresista. Ngayon, isa-isang mga senador kinakasuhan, mukhang lilipat na yata kasi ang sabi nga ni Amy, mga kababayan, kapag kapabor ka kay Sara, tatadtarin ka ng kaso. Pero kapag kapabor ka kay PBBM, hindi ka makakasuhan. So ngayon, itong mga senador na may mga kaso at sangkot, na pag-isip-isip ngayon, paano kaya kung lilipat tayo sa minority block? Baka hindi tayo makasuhan. Paano kaya ngayon kung kakampi tayo kay PBBM, baka hindi tayo masali? Ngayon, pakinggan nyo mga kababayan. Nako! Ayan na Ito mga kababayan. Putang ina, mga kababayan, mukhang lilipat yata ng bakod. Nako, delikado mga kababayan, si Cayetano pinandidirian. Laka. Ito unahin muna natin to mga kababayan. Patay ka diya. Mukhang marami yatang lilipat mga kababayan na senador galing sa kampo ni Cayetano. Ito, pakinggan natin Ala. May ads lang Explore the culture. Explore the food. Explore Palawan with the Goda. Wait lang Ngayong nalalagay sa alanganin ang ilang senador, partikular ng majority block, hindi nawawala ang mga alingasgas ng panibagong kudeta. Lalo ng isang miyembro ng mayorya, posible pang makulong habang ang isa naman ay nagtatago. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. May makukulong na, may nagtatago na, ikaw habang wala ka pang kaso, lumipat ka na. Mga kababayan, totoo kaya yon na kapag ka kumalaban ka, ang sabi nila, wither lang daw. Ito natatawa ako mga kababayan sa mga DDS. Ang sabi kasi nila, wither lang yan. Si Cayetano ngayon ang Senate President. So si Cayetano ang masusunod. Si Cayetano ang makapangyarihan. Wither lang daw. Hindi nyo ba alam na mas makapangyarihan ang minority block? Bakit? Hindi nyo ba napansin, halos lahat ng hindi sumanib sa kanila nakakasuhan? Tignan natin kung hanggang saan yung kapangyarihan ni Cayetano kung kaya niya ipagtanggol itong 7 senador na matadtarin ng kaso ng ombudsman. Yan ang katanungan ngayon mga kababayan. Tignan natin kung hanggang saan kaya ni Cayetano, na protektahan itong 7 senador na tatadtarin ng kaso sa ombudsman. At tignan natin kung hanggang kailan mananatili itong mga senador na nandidiri kay Cayetano. Like po tayo mga kababayan. Tignan natin. Ngayon, anong update sa Senado? Lalo numinipis na Like ang po mayorya. tayo. Julius, alam mo, never say die at hindi talaga nawawala ng pag-asa ang mga taga-minority block dahil umaasa pa rin sila na ilang mga senador mula sa majority block ang posible nga raw mag-over the backod o lumipat sa minority block. Katunayan, itong darating na weekend, Julius, may kakausapin daw ang minority na 2 senador mula sa majority block at umaasa sila na sa pamamagitan yan baka mabuo ang numero sa kanilang inaasam na leadership change. Like. Kung uga-uga ang majority at minority block ng Senado sa ngayon, 13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong.
lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder kaugnay ng 573 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman Senator Joel Villanueva na isa ring miyembro ng mayorya. Patay. Pati si Senator Dante Marcoleta nahaharap din sa reklamong plunder at indirect bribery. Patay. Una namang nagtatago si Senator Bato de la Rosa na may Nako. ICC warrant of arrest. Oba. Ibig sabihin, posibleng mapilay ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayon 13-11, baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Pero ito, sa programang story ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may dalawang senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Oh, may dalawang senador ang nandidiri. Magbigay kayo clue, mga kababayan, sino yung isa? Alam ko yung isa babae. Alam ko yung dalawa magkapatid eh. Nako, 11, 12, 13, 14. 14 na. Kung lilipat yung magkapatid at lilipat yung isa. Oh, tapos makukulong si Jinggoy, wala na si Bato. O di siyam na lang. Tapos makukulong pa si Joel, si Cheese at si Marcoleta na. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang medyo disgusted din naman, hindi sila makapaniwala. So probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero well, still no assurance kung sasama sila. Kung sino ang mga yan, hindi na muna pinangalanan ni Tulfo. Pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi Nix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin, Lord. No. Sabi niya, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Si Legarda, isa sa bumaliktad para ikudita si dating Senate President Tito Soto. Pero pagilinaw ng senadora, magkakaibigan pa rin sila kahit na nasa magkaibang grupo na. Naniniwala si Senate Biruin nyo yan. Magkakaibigan pa rin sila kahit nasa ibang grupo na siya. Pero may possibility na pwede pa rin siyang bumalik. Ayan na. Tulfo na matindi ang tama sa imahe ng Senado ng mga kaguluhan sa institusyon. Mareremedyohan lang daw ito oras na mapalitan na ang liderato. Si Senator Amy Marcos naman muling iginiit na political persecution ang nangyayari. Timing daw kasi ang attempt ng minorya na harangin ang isinusulong nilang online participation sa sesyon ng Senado. At ang kaso laban kina Senator Jinggoy at iba pang majority senators. Malinaw daw na hindi ito para sa hustisya at accountability, kundi anya dahil sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Amy, disenfranchisement of votes o mababaliwala daw ang ilang milyong tao na naghalal sa mga senador kung hindi sila papayagan na sumali at bumoto sa sesyon via online. Pero gate naman ni Senator Peng Lacson, pwede Bakit naging lumpo na ba ang mga senador? Bakit kailangang dumalo online? Bakit ayaw pumasok? Wala namang pandemic. Bakit baha ba? Para hindi pumasok sa Senado? namang physically present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na posibleng maharap sa pagkakakulong. Pwede raw humingi ng permiso ang impeachment court sa Sandigan Bayan o anumang korte na nakakasakop sa kaso ng isang senador. Doon hihiling ng leave of court. Oras daw na mapayagan ito, e-escorta ng isang senador papunta sa Senado para makadalo at makaboto sa impeachment trial. Muling iginiit ni Senator Lacson, hindi pwede ang work from jail. Ang online participation ay para lang daw sa mga pagkakataong may force majeure at national emergencies. Tama. Julius, dahil nauwi nga sa pag-walk out yung diskusyon noong nakaraang Martes doon sa motion kung papayagan ba yung teleconferencing o yung online na pagboto at pag-participate ng mga senador sa sesyon, inaasahan ng mainit na naman ang debate sa darating na Lunes. Isa pang dapat abangan dyan, makakabuo na ba ng numero ang minorya at masasagawa na ba yung matagal na nilang pinaplano na kudeta? Lahat ng yan, abangan ng susunod na kabanata. Balik sa iyo, Julius. Ayan na. Patay ka ngayon. Maglilipatan na, mga kababayan. Nandidiri na. Mauna diha karon. Yan na ngayon. Ito pa.
Over the back. Posibleng kumalas daw ang dalawang senador mula sa mayorya. Yan ang kinumpirma ni Senator Erwin Tulfo sa programang Storycon ng One News. Dagdag pa ni Tulfo, disgusted raw ang nasabing mga senador dahil sa sunod-sunod na gulo sa Senado. Pwede raw makumbinsi ng minorya ang dalawang senador na hindi pro-Duterte ngayong linggo para magkaroon ulit ng pagbabago ng liderato sa Senado. So, ibig sabihin sa Lunes, kapag nakausap nila to, ano ba ngayon? Saturday. So, halimbawa bukas, makausap ni Erwin Tulfo at ng minority itong dalawang senador na lumipat sa minority, no? Kasi majority to eh. Eh di, sa Lunes, ura-urada may kudita. Na, yan na nga, mga kababayan. Kung ma-convince ng minority group senators, itong dalawang senador na nandidiri kay Cayetano, eh di sa Lunes, ura-urada may kudita to. Na, patay ka din na. Hala. Patay ka din na ngayon. Na, magkaroon ng kudita sa Lunes. Na, ambot. Patay ka din na. Hala ka. Magkaroon ng kudita. Naman. May clue ka. Dalawa, May clue kasi oo. ako eh. Hindi. There's a lot of talk Disgusted daw sila ha. Parang SKL to ah. Okay, Oo. sige. Hindi, pero to put that into context, yun ang pananaw ni Erwin na from their body language daw, mukhang disgusted. From their body Hindi na sinabi sa language. kanya. Hindi talaga sinabi. Okay, okay. So it's a matter of interpretation as well. Di ba? Share ko lang ah. Akala ko naman sinabi talaga yung word na disgusted or nandiri or whatever. Hindi, Oh. it was nothing to that effect. Okay, okay. So kami Malinaw. nagtutula kami kahapon eh. Tsaka parang, body language daw. So Okay. ano kaya nakita niya? So markahan natin to bilang SKL para Yes. pag-usapan lang between us. Hala. Sige. Tayong tatlo lang. Ganun. Share ko lang. Yan na, SKL, share ko lang. Okay. Pero again, may SKL pa kami mamaya ha, na sinabi namin kanina. May bonus. Pero kami may magbabangkang iba doon ano. Pero puntahan natin yung SKL1 since na-open na ni Chiki yung tungkol isama niya yung umpisa nito ha. Yung tungkol doon sa posibilidad ng dalawa. Umiigting yan. Pero ang after kong tanungin yung ilan doon sa mga nakakusap natin lagi po yung isa kasi doon parang giveaway na eh. Yung isa doon giveaway na kasi talagang ayaw niya discussed yung term. Yeah, disgusted. Pero sabi Ayaw ko, niya na makialam at all. ayaw na. So merong isang senador na ayaw nang makialam. Meron pa namang isang senador na hawak-hawak ang kamay ni Zubiri. Na, sino kaya yung senador na yun na hawak-hawak yung kamay ni Zubiri pagkatapos na maging emosyon? Emosyonal yung isang babaeng senador na kasagutan ng isang lalaking senador. Pagkatapos niyang maging emosyonal, lumabas siya, kasama si Zubiri, hawak ang kamay. Ala! Kasi daw, ang sabi nitong isang senador na babae, mukhang naiipit siya. Away ng kabilaang grupo, nadadamay siya eh. So kumbaga parang nagalit na sa kanya yung mga senador sa kabila. Tapos ngayon, hindi naman po pwedeng awayin din niya yung mga senador sa kabila. So ang gagawin niya, gigive up siya. Lilipat na siya dun sa kabila kasi nga, nagiging kaaway na niya ang minority. Instead na wala siyang kaaway, ang minority, pinag-initan siya. Ayaw naman niyang awayin din ang majority. So ngayon, mas malapit daw ang loob niya sa minority nila Tito Soto. Kaya ngayon, pagkatapos ng maging emosyonal, hawak-hawak na ni Zubiri ang kanyang kamay. Ala, yan na nga, mga alam mo, papalitan si Cayetano sa Lunes. Abangan. Mga kababayan, mapapalitan si Cayetano. Alo. Wala na, hindi na safe si Sara. Kung hindi man si Sara, aabot ng 16 ang boto. Pero, nako, maniwala ako mga kababayan, di ba ang sabi nila sa Congress, hindi daw aabot ng 200 ang buboto para ma-impeach si Sara, ending 200 plus pa rin. So dito sa Senado, yung mga nagsasabing mahihirapang umabot ng 16 ang boto, huwag kayong kampante,
huwag kayong kampante. Kung ayaw mong makasuhan, i-convict mo si Sara. Yan ang sabi ni Aimee. Sabi ni Aimee Marcos, kung ayaw mong matadtad ng kaso, i-convict mo si Sara. Ala. Si Rufus Rodriguez nga, nag-yes eh. Tatay nga ni Along Malapitan, nag-yes eh. Nakita nyo, napakadaming nag-yes. So, sa Congress, nagulat nga ang lahat. Ala, mga didesto bakit nag-yes sila? Yan lang lagi ninyong pagkatandaan, mga kababayan. Hindi tayo pakampante sa Senado na lahat dyan ay maka-Duterte. Kasi bakit? Naalala ninyo sa Congress, yung mga kalyado ni Sara, isa na dito si Rufus Rodriguez, si Malapitan, nag-yes to impeach Sara. Tapos yung mga Davao Region Congressman, 5 nag-yes. Akala ko ba Duterte country ang Mindanao? Bakit yung mga 5 congressman nag-yes? Sa 11 congressman, 5 ang nag-yes. Diba? Nakakapagtaka. Halos buong Mindanao congressman, 61, 41 ang nag-yes, 8 lang ang nag-no. Diba? Lagi ninyong pagkatandaan. Dito sa Senado, paiba-iba, weather yan. Kung ang mga congressman nga sa Mindanao 60 plus, 8 lang ang nag-no, 41 nag-yes. Sige nga. 41 nag-yes, biruin nyo sa 60, 41 nag-yes, 8 lang nag-no. Silent means yes. Kita nyo yan? So, ibig sabihin, talagang maiipit si Sara. Kasi malalaman yan hindi habang buhay mataas ang ratings mo. Ngayon pa nga lang, nakahabol na siya ni Leni Robredo eh. 'Di ba? So yun lamang po mga kababayan, yung ating reaksyones, sa mga oras na ito. Ala ka, patay ka diya, mga kababayan. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po.